Hello guys, ako nga pala si JJ Evolution. Pasensya na kung ngayon nyo lang maririnig ang boses ko. Talagang napagdesisyonan ko by 2019 magsasalita na ako. Sa bawat tutorial na ilalabas ko ay magsasalita na ako. Hindi na puro text tutorial. Puro ganun na lang. Siguro mas maintindihan nyo kapag mga ganito magsasalita ka. Diba? Kaya abangan nyo guys. Itong video ito guys ay ginawa ko para ikwento kung ano yung mga napagdaanan ko as YouTuber, kung paano ba ako nagsimula na naging YouTuber. Nung una, wala naman talaga sa isip ko ang maging YouTuber. Oo, may trabaho ako, pero ako kasi yung taong hindi umaasa sa sahod. Kailangan ko rin ng konting pagkakakitaan, ganyan, hanggang sa nabanggit ng kaibigan ko ang YouTube o pagiging YouTuber. Nag-search ako sa YouTube sa YouTube mismo kung paano maging YouTuber, kaya yan, gumawa ako ng account ko, tapos doon na simula. Kapag nag-upload ka ng video sa YouTube ay automatic may ads na. Doon kasi kami kumikita sa mga advertisement na lumalabas sa mga bawat video namin na pinapanood nyo. Pero sa ngayon, medyo humirap na. Siguro sa dami na ng YouTubers sa buong mundo, medyo naghigpit na ang YouTube. Kasi marami ng mga YouTuber ngayon na nag-upload ng mga hindi naman sa kanila, para mga copyright, kumbaga. Yan. Nung kasi simula ko palang maging YouTuber, halos wala akong views. Ilan lang, ganyan. Para lang dumami ang views ko, ang ginagawa ko ay pinapanood ko ng paulit-ulit yung YouTube ko, yung YouTube videos ko. Wala. Ang hirap kasi. Tapos, naalala ko, medyo na-suspend pang YouTube account ko noon kasi sa invalid clicking. Siguro nga totoo kasi ang ginagawa ko noon talaga ay pinapanood ko ng paulit-ulit yung videos ko at naklik-click ko yung ads ko. Kaya invalid click ang tawag doon. Na-suspend ng 30 days yung account ko, kaya dahil doon hindi muna ako nag-upload ng videos kasi wala rin kwenta. Kung napapansin nyo o sa mga nakakita na, yung unang-unang video na in-upload ko ay halo-halo. Kung ano-ano, basta lang may upload sa YouTube. Wala kasi akong maisip na topic noon hanggang sa dumating sa buhay ko ang Freenet. Naikwento rin at na-share sa akin ng kaibigan ko ang Postern. Kung maalala nyo pa guys, dito ako nagsimula sa Postern na to. Dito nyo ako nakilala, di ba? Nagsumikap ako, nag-search ako kung paano gumawa ng configuration ng Postern. Nagsimula akong nag-upload ng mga configuration hanggang sa unti-unting dumami ang views ko, ang subscribers ko. Yun. Tapos, isa pa sa hindi ko makakalimutan ay ang pag-update ulit ng YouTube requirements. At ang required noon ay kailangan may 1,000 subscribers ka, 10,000 views. Medyo, kung iisipin mo kasi, kapag baguhan ka pa lang, talagang napakahirap abutin yun. Kaya ang ginawa ko noon, pinapanood ko rin ng paulit-ulit ang views ko para lang madagdagan ng mga views ng mga videos ko. Para lang ma-meet yung 10,000 views na yun. Kahit na medyo may mga nanonood na yun, talagang ginagawa ko pa rin yun. At
Gumawa pa ako ng napakaraming fake accounts at sinubscribe ko ang YouTube ko. Sarili kong YouTube channel para lang ma-meet ko yung 1,000 subscribers. Pero ngayon hindi na pwede yun kasi nadedetect na nila yung mga YouTube account na hindi na nagagamit kasi may mga YouTube account kasi na nadedetect ng YouTube na hindi na siya active, mawawala na siya o matatanggal na sa YouTube channel mo. Kusa na yan. Okay, balik tayo sa Freenet. Doon ako nagsimula sa Postern. Kahit papaano, na-meet ko yung 10,000 views na yun at 1,000 subscribers dahil napapansin ko unti-unti na rin may nagso-subscribe at nanonood ng mga videos ko. Nung ma-meet ko yung 1,000 subscribers, masayang-masaya na ako. Hindi ko akakalin na mamimit ko yun. At talagang tuwang-tuwa ako dahil na-meet ko na yung requirements ng YouTube at bumalik na yung ads sa YouTube ko. Nag-upload ako araw-araw. Halos minsan nga 5 beses sa isang araw nag-upload ng Postern configuration. Lagi ko yung ginagawa. Naging hobby ko na siya. Kumbaga, kapag hindi ako nakapag-upload ng isang araw, parang kulang ang araw ko. Kaya, hinahanap-hanap ko na siya. Hanggang sa umabot ng 2,000 ng subscribers ko. Umabot ng 3,000 ng subscribers ko na hindi ko na-expect. At, naalala ko din, may bagong requirements ulit ang YouTube. Pinalitan nila yung 10,000 views at ginawa nilang 4,000 watch hours. Kaya wala akong choice noon kundi humingi ng tulong sa mga subscribers ko. May mga subscribers ako noon na tumulong din para ma-meet ko yun. May mga nagsasabi pa noon na hindi ko deserve yun. Medyo napaghinaan ako ng loob noon pero nagpatuloy pa rin ako hanggang sa nung February na yun, bago mag-February, na-meet ko rin siya. Tapos, dumami ang subscribers ko. Naglabas na rin ako ng mga tutorial. Hindi lang puro configurations. Naging 5,000 at ngayon ay 6,000 na ang subscribers ko. Hindi ko talaga ina-expect na abot sa ganito. Sa ngayon, ang tagal-tagal ko nang naging YouTuber. Halos magdadalawang taon na ako sa February. Pero pansin nyo naman, halos ilan lang ang views ko. Mahirap pa ngayon 200 na views eh. Pero okay lang. Kahit na barya-barya lang kinikita ko sa YouTube, ang importante, makakatulong ka. Nung una, inisip ko talaga ang pera. Pero habang tumatagal-tagal, hindi ko na naiisip yun. Para ang sarap sa loob. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatulong pala. Kaya, naging inspirasyon ko kayo. Kaya araw-araw nag-update ako. Kahit na iilan na lang bumibisita sa channel ko, okay lang. Hanggat may bumibisita, nandito pa rin ako. Walang iwanan. Kayo na lang siguro ang iiwan sa akin, pero okay lang. Naiintindihan ko naman kayo. Nagmamature naman kayo. May kanya-kanya naman kayong desisyon. Hindi ko naman kayo pinipilit na panoorin yung araw-araw yung mga videos ko o i-download nyo yung mga configuration ko. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero masasabi ko lang, masaya ako at naging part kayo ng buhay ko. Kahit pa paano, tumatak ako sa isip nyo, di ba? Kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat. Kung minsan naiisip ko kung malaki lang sana ang nakikita ko sa YouTube, talagang magpapag-giveaways ako. Pero
Wala talaga. Nagpapag-giveaways naman ako sa mga nakaraang kong video, yung HTTV Injector Pro. Namimigay ako ng mga account, di ba? Pero medyo tinigil ko na yan. At magsisimula ulit ako ng panibago. Abang-abang kayo guys sa mga tutorial na ilalabas ko dahil ito na, magsasalita na ako. At sa mga configuration na i-update ko, syempre hindi ko na kailangan magsalita dun kasi mga configuration lang naman na i-update ko. At sana puntahan nyo ang aking application na JJ Evolution. Kaya guys, dito na nagtatapos ang video. Maraming salamat ulit. At sana subaybayan nyo pa rin at suportahan ang aking channel. Thank you guys.